Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isang viral na naman ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At tatalakayin po natin mga ka-plastic. Ayan tungkol dito kay Kabayo, mga ka-plastic. Isang showtime host na si Vice Ganda ay nai-issue na naman muli. Hindi ko alam kung meron na yata tong psychologically problem. Kasi 'di ba sabi nila kapag ikaw ay bakla, silais, tomboy o ano man ang tawag sa iyo basta may kinalaman sa abnormality ng iyong mentalidad ay tawag doon ay may sakit na sa pag-iisip. Ganyan naman kasi talaga mga ka-plastic. Noon pa man nung bago pa lang siya sa ABS-CBN, hindi na maganda ang ugali ni Vice Ganda, mga ka-plastic. Baga parang ang genre niya sa pagpapatawa, kailangan niya talagang makasakit ng damdamin ng isang taong may kapansanan para lang ma-derive niya sa mga audience na nakakatawa siya kahit hindi naman talaga nakakatawa. Tingnan mo, marami ng beses na nauulit na itong issue na ito sa Showtime. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi man lang magawang isuspendido o tuluyan ng tanggalin si Vice Ganda sa Showtime. Kasi ang dami na po niyang nagawang hindi maganda sa mga tao, kapwa niya. Kahit naman sino naman hindi na nakakatuwa yung kanyang pag-uugali. So panoorin natin kung ano yung pinagmulan nitong katarantaduang ginawa ni Vice Ganda, mga ka-plastic. So, ito. Tingnan natin ha, wait lang. Eto na. Teka, parang kilala ko kayo. Di ba kayo yung parang nakita ko kayo sa kasal? Kayo ba yun? Hindi kami yun, Nani! Kami ang mga muchacha! Parang itong mga dancers na to, di ba sila yung Showtime dolls? Yung kumanta ng Ulala. Parang I think ito yun, mga ka-plastic, kasi napapanood ko rin din yung music video nila eh. Yung Showtime dolls ba yun? Hindi ko alam yun, anong pangalan ng banda o girl group na yan. Kasi hindi naman ako mahilig sa mga girl group eh. Pero lagi ko naririnig yung mga tugtog nila sa TikTok. Diba? At ito na nga yun. Natanong ko lang kung sino kayo, sumasayaw pa kayo. Ang kanyang mga muchacha, ang bait niyo naman. Napakarito kayo para alagaan ako. Ano sinasabi mo dyan? Ay, hindi kayo sabay-sabay. Ala ko. Nandito kayo para alagaan ako. Anong sinasabi mo dyan? Diba sabi ni nakalimutan ko yung pangalan niya. Basta sabi niya, pakainin niya daw ako ng sabaw. Ang sabi ni Senyorito, dalhan ka na mainit na sabaw. Hindi niya sinabing subukan ka. Paano kakakainin yung sabaw? Sungit-sungit naman. Hoy, tsaka! Sino ka ba? Wow! Makatsaka agad. Grabe. First nating nagka-exit. Dito nag-trigger si Vice Ganda, mga ka-plastic. Dito sa punto na sinabihan siya ng tsaka ni
ni Johaira, mga kaplastik. Yan, Johaira pala yung pangalan niya. Isa sa mga member ng Showtime Dolls to eh. Diba? Kasi yun nga, gaya nga na sinabi ko kanina, naririnig ko na yung mga kanta nila. At the same time, yung music video niya, napanood ko na rin. At yung isa sa kanila ay Morena, yung babae. Dito nag-trigger si Vice Ganda sa sinabihan siyang tsaka. Doon na siya nagsimulang parang uminit ng ulo niya kay Johaira. At tinapikan siya, binato siya ng unan na ikinatumba naman ni Johaira. Grabe. Ayaw niyang matawag siyang tsaka, pero siya, napaka-tsaka naman talaga siya. Abnormal. Pinipilit niya maging piling babae na mayroon lawit na nakikipagrelasyon din sa kapwa lalaki. Nakakadiri, di ba? Chinaka mo ako agad. Yabang nyo po, kita ko 1 million stream kayo. Grabe kayo, ha? Nasa ko lang. Makatsaka ko. Tinan mo yung mga reaksyon ng mga audience niya. Hindi natatawa. Parang napapaganon na lang. Kasi feeling nila talaga hindi na nakakatuwa yung biro niya. Dapat kasi alisin na talaga itong si Vice Ganda sa segment na yan. O maaari, tanggalin na mismo sa Showtime. Siguro malabo mangyari yun kasi nga siya yung may kasosyo siya sa ABS-CBN eh. Sumipsip kasi sa tumbong ni Ma'am Charo Santos, mga kaplastik, at sa mga Lopez family. Kaya nagkaroon siya ng kasosyo o shares holding ng ABS-CBN, mga kaplastik. Kaya kaya paano niya ganyanin na lang si Johaira na parang ampas lupa lang ang tingin niya sa tao. Hindi mo ba kilala? Ako Hindi ko matandaan ang pangalan ko eh. Ang ginagawa mo rin? Wala kang mic, ulitin mo. Ay, si Ocho ba? Tumatay sa TJ? Hindi ko matandaan ang pangalan ko. Siguro dahil dun sa pagkakabangga sa akin. Sino kaya ako? Hindi ko alam. Pero sana makilala ko yung sarili ko. Sino nga ba ako? Anong ginagawa mo rito? Oo nga. Sino makausap mo? Ako yung camera. Ba't sa camera? Ako ang eksena mo. Anong ginagawa mo rito nga eh? Hindi ko nga alam. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko dito, pero gusto ko talagang napapagod ako. Ang sakit ng katawan ko. At saka, nauuhaw ako. Pwede bang humingi ng kaunting tubig? Tubig. Ito na ang tubig na pinigkay. Sira ulo ka ba dito? Maraming salamat. Kasi parang ang dami kong pinagdaanan. Uhaw na uhaw ako. Eto na, iinumin ako ng tubig. Yun siya, anong ginagawa mo? Mga muchacha! Ano ginagawa niyo sa kanya? Nakakagulat naman na mapangyayari dito. Ang sabi Ano nangyari sa'yo? Bakit nagputik ka? Nakakagulat nga. Nagulat ako dun sa... Basang-basa naman ako. Sino ba yung sumigaw? Ikaw ba? Ang ginagawa niyo sa kanya? Ang sinabi ko, alagaan siya! O nagulat siya sa'yo. Sila SK dito, Elias. Uminom ka din. Anong nakakatawa dun? Na lubos na niyang binastos yung tao porket iba lang ang kulay ng balat ng tao. Hindi pa siya siguro lubos na nakabawi dun sa pagbato niya ng unan kanina. Matapos siyang sabihan na tsaka. Tsaka naman talaga siya. Diba?
lalaki na may lawit na nagpe-pretending na babae. Isa siyang mentally disorder yun, mga kaplastik. Pero siya yung gifted, mga kaplastik, ha? Grabe. Kahit na mentally disorder tong taong to, yumaman. Kasi ginamit niya yung paninipsip ng tumbong niya sa may-ari ng ABS-CBN, mga kaplastik. Kaya umabot sa punto na may kasosyo sa mga shares na yan. Diba? So ano nakakatuwa doon sa pagdura mo ng tubig na galing sa marumi mong bibig at binuga mo pa to doon kay Johaira? May nakakatuwa ba doon? Di ba nakakadiring eksena yun? Na kahit sino man lang, wala man lang nagdisciplinary action dito sa taong to. Kahit yung management. Sa bagay, hindi naman kasi siya pwedeng i-disciplinary action kasi siya mismo yung halos CEO ng Showtime. I think di naman siguro ako nagkakamali dahil siya yata may-ari ng programa. Siya yung main character eh. Ang dami na niyang issue, mga kaplastik. Marami na. Even yung mga audience o even ang mga contestant before, nilait-lait din niya. Dahil syempre, ordinaryong tao ka lang, o ano-ano ng mga pagsasasabi ng hayop na to. At marami pa rin ang naniniwala sa tarantadon to kasi sikat eh. Walang kwentang tao to. Ever since, ang dami na rin na nasusuya sa ugali ng hayop na yan. Na may mentally disorder. Diba? Lumayas kayo dito! Lumayas kayo dito! Nagulat ako. Bakit no? Nagulat Nung ininom mo, mineral water, nung binuga mo, kanal na. Ako. Diba? Nilait-lait pa niya. Mineral water daw niya nung ininom. Ngayon, nung binuga daw niya, kanal na daw. Talagang pinamumukha niya doon na napaka-racist niyang tao. Parang kulang na lang sabihin niya eh, niga. Yun na lang hindi pa niya masabi. Kasi nga na-trigger siya sa nung sinabihan siya ni Johaira na syaka siya. Totoo naman eh, hindi lang sa panglabastaan nyo, pati sa pag-uugali. Biruin mo sa ugali ka na lang sana babawi. Pero kinarir mo na rin yung pagiging pangit mo. Diba? Grabe. Layas ka doon. Lumayas kayo. Nagmo-moment ka na naman. Salamat sa naklolohan mo ako sa mga impaktong babaeng yan. Sino ka nga ulit? Ako si... Yan na naman siya. Ako si Alejandro! Sino dalawa? Wala naman akong kasama. May kasama kang dalawa. Wala akong kasama. Pero Alejandro, Baka nagugutom mo lang talaga siguro. pakiramdam ko, pakainin mo naman ako. Ano bang meron ka dyan? Meron kaming lugaw yata ito. Pakainin mo ako ng lugaw. Walang budget. Pakainin mo ako ng Uy, lugaw, Alejandro. walang kutsara. Walang kutsara. Pakainin mo ako ng Alejandro. Ganito talaga yung mayaman, hindi nagkukutsara. Diyos ko, pati kutsara nakalimutan pa. Mainit. Hindi, malamig. Nararamdaman ko na pasok. Wala naman. Alejandro! Wala na namang mic. Diyos ko naman, walang mic yung gabi ka.
Ano yun? Baboy na baboy, ah. Nakapagpatawa lang. Nasaan yung chukutsara? Nakalimut. Alejandro, gusto kong kumain pero ayokong suminghot. Yung dugaw, kinakain, hindi sinisinghot. Pero, Alejandro, nagkukuluhan ako. Sino ba ako? Ikaw si Belia Alonso. Pausok na pangalan. Bigla ka nagparano na. Belia Alonso. Oo. Kung ako si Belia, ano kita? Tayo yung magkaisang dibdib. Magkaisang dibdib? Oo. So, ibig sabihin, pareho tayo ng bra? Mag-isang dibdib? Anong cup ka ba? Kapi lang ako eh. Kapsi ka? O Hindi capsicum? Hindi ganun. Masado lang talagang kupal to. Ito, basahin na lang natin yung comment. Sabi ni Rika, siya lang daw kasi yung pwedeng manlait. Pag nilait, galit. Oh, totoo naman eh. Nahalata ako naman. Parang siya yung tipong malakas mambuli. Pero pag pinatulan mo, iyakin na. Sapul sa mukha siya lang ang dapat nanlalait. Sabi ni Ana Rose, o di ba simpleng pikon yan pag siya, kaya pala ganun na lang bumawi pag bumuga ng tubig. O totoo naman, bumawi siya eh. Siguro sa personal na buhay, sa personal na sa likod ng camera, ganyan siya usap sa mga kasamahan niya. Wala lang sigurong naglalakas na loob na magsalita. Kasi 'di ba way back, eto bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Ha? Etong si Willie Rebillame, meron nang nagkomanta na in-term na OJT patungkol sa kanya. Nagsalita siya na ganito ang ugali ni Willie Rebillame, na bawal daw siyang titigan na matagal. Nidaanan siya sa harapan, bawal. Kailangan pagdadaan daw si Willie Rebillame, walang tao sa harapan niya. O, di ba? Yan yung personal na ugali ni Willie Rebillame. Sana merong isang tao na magpatunay kung gaano ka-demonyo ang ugali ng bakla na to, mga ka-plastic. Yung mental disorder na bakla na yan, sana may makapagsabi. Diyan siya na trigger, sabi ni Joseph Pron, tsaka mo Vice. Oo naman, yan nang naging dahilan kung bakit siya nagalit. Dinaan na lang sa role playing, pero may pitik na galit yung ginawa niya. How ironic na ang lakas mo manlait sa ibang tao. Pero pag ikaw yung binabanatan, galit ka na agad, pikon ka agad. Diba? Sabi ni Wela halang doon, na-open sa tsaka kaya nagbuga ng tubig. Totoo yun. Kasi yun ang naobserbahan ko base sa kanyang mga sinabi dun sa video. Na-open siya dun. At dahil dyan mga ka-plastic, merong pahirit itong si Vice Ganda. O hindi naman ganda eh. Baka Vice pangit. Mga ka-plastic. So panoorin natin yung opinion ng demonyong to. Bago po kami magpaalam sa inyo ng tuluyan sa araw nito at sa linggong to, gusto lang po namin magbigay ng isang mensahe. Nakarating po sa aming kaalaman na may mga madlang people po na hindi nagustuhan o na-offend sa ilan sa aming mga jokes o biruan dito sa Showtime, pati na rin sa mga ginagawa namin sa Memerimar na they found the jokes offensive or insensitive.
Gusto lang namin ipaalam po sa inyo na the last thing we want is to displease you o hindi mapasaya ang aming madlang people. Kaya naman, ina-acknowledge po namin ang inyong sentimiento at humihingi po kami ng paumanhin sa inyo. And we will try to do better. Maraming salamat po. Ang ina mo. Dapat ikaw ang mawala dyan, hindot ka. Ikaw yung pasira sa showtime eh. Hindi na lang siguro kumikibo yung mga kasama mong host na plastic eh. Pero ramdam nila kung gaano kakakupal na tao dyan sa showtime eh. Tamo, pag minsan nagbabakasyon siya, etong taon to, pag nagbabakasyon wala sa set, nakakaluwag-luwag din naman sila eh. Walang nangyayaring ad hominem sa show nila eh. Pero pag nandyan na yan, wala na. Lahat sagasa. Kala mo napakalinis na tao. Pero mo napaka-professional niya magsalita, di ba? Pero hindi niya naisip na siya ang dahilan kung bakit nabash yung showtime. Siya mismo binabash, hindi yung showtime. Sabi ni Denver, ganyan style niya ni bakla, magpapahiya tas hihingi ng tawad. Yun na, ganun lang. Tapos si Johaira, nagsakripisyo na lang. Nagpasensya na lang. Pero mo, sabihan mo ba naman tubig kanal? Hindi na lang niya sinabing niga eh. Sabi ni Dada Panganiban, extend your apologies directly to the individuals who was the subject of your jest. As the broader audience's sentiments are primarily directed towards that person. Dapat mag-ingi ka ng tawad dun sa taong binugaan mo. Hindi sa mga bashers. Ang dali lang humingi ng tawad, no? Puro kaplastikan, halatang-halata naman na sanay na siya. Magbigay ka lang ng public apology tapos na. Yun na. Palipasin na naman ng ilang linggo, mandidemonyo na naman ng mga co-host yan. O kaya mga contestant. Joke sabay sorry. Sanay na kami dyan. Sabi ni Tatos. I'm used to cleaning it already. Sabi ni Malin Gordola. Minsan kasi kagustuhan mo maging masaya ang lahat, di na natin namamalayan na nakakasakit na pala ang nagagawa natin. Pero ang mahalaga na tinanggap mo na may mali ka at madali lang naman fake apologize sa harap ng publiko eh. Hindi siya humingi ng tawad mismo dun sa binugahan niya ng tubig. Na para bagang normal lang sa kanya ang manglait. Tapos ganun-ganun na lang. Magsosorry lang na parang, yung pag-sorry niya parang madali lang magsalita, parang privilege speech lang eh. Hindi naman talagang sinseridad. Sanay na kasi dahil nasa dugo na niya yung mga ganong ugali. Yung ang daming galit pero pinapanood pa din. Naku, hindi ko pinapanood yan. Napanood ko lang tong nasa Facebook yung issue niya ngayon. Kaya nag-react po ako. Sabi ni Jemesli, labanan. Laging humingi ng sorry pero ginagawa pa rin. Para maging patok sa mga madla at joke, kailangan may instrumento siya. Lagi para maging katawa-tawa sa joke niya. May tao na dapat laitin para tumawa mga tao. May tao na gamitin niya para mang-api para pagtawanan sa harap niya. Ganyan ang style ng kanyang pagpapatawa. Maraming komedyante sa Pinas pero di ganyan sa kanya, hindi gaya sa kanya na ginagamit ang kapwa-tao para lang magpatawa. O diba? Maraming halos iisa lang ang aming opinion ng mga netizens.
Kailangan bang magpatawa na merong nasasaktan ng damdamin ng ibang tao? Baka nga after ng set ng putaragis na role-playing nila, nag-iiyak na si Johaira dun sa dressing room eh. Kasi malamang ganyan ang mga nangyayari sa loob ng dressing room ng mga artista. Sa ngayon, medyo okay pa siya sa harap ng camera. Tinitiis pa niya yung sakit na nararamdaman. Pero pagdating sa dressing room yan, nag-aagulgul na yan. Tapos yung tarantadong mental disorder na si Vice Pangit, walang pakialam. Kasi nasabihan na tsaka eh. Totoo naman eh. Diba? Ano bang kinaganda niya? Meron ba talagang maganda dun? Mga ka-plastic. At dahil dyan, naglabas ng statement ang ABS-CBN na dapat mawala na dito sa mundo ng media to dahil napaka-bias at napaka-corrupt na media to, mga ka-plastic. At ang sabi nila, mga ka-plastic, Vice Ganda issues apology to the madlang people daw. Hindi to Johaira. Ba't kayo hihingi ng tawad sa madlang people? Dapat kay Johaira kayo humingi ng tawad. Dahil siya yung nalait. Sabi nila, nakarating po sa aming kaalaman na may madlang people na po ang hindi nagustuhan o na-offend sa ilan sa aming jokes o biruan dito sa Showtime. Pati na rin sa ginawa namin sa Merimeramar. The found jokes offensive or insensitive. The last thing we want is to displease you or hindi mapasaya ang aming madlang people. Kaya naman ina-acknowledge namin ang mga inyong sentimento at humingi po kami ng pauminminsan. Ito yung sinabi niya kanina eh. Diba? Ba't kayo hihingi ng tawad sa madlang people? Hindi naman madlang people ang nilait mo. Sabi ni Alex Lee, ito yung komedyante na namamaya para matawa ka. Tanginang tao yan. The apology is worse than the offensive joke. Sabi ni Ledled, palagi namang ganyan si Vice Ganda, diba? Sumusobra lagi tapos nagpapasorry. Nagiging normal lang sa kanya yun, mga ka-plastic. Kasi nga siya yung main character ng Showtime. Jason Montegudo of Delpin. Nature na kasi sa comedy bar ang atake ng jokes ni na Vice Ganda at iba pang host na nadala nila to sa show nila. Kaya yung ibang gets yung way ng pag-deliver nila ng jokes. So hindi yun rason. Kahit nasa comedy bar ka o kahit nasa live stream ka o nasa mainstream ka, hindi sapat na dahilan yon para i-public humiliation mo yung tao na 1 million o higit pa ang nanonood sa'yo. Buong Pilipinas. I'm a fan of Showtime pero hindi ko talaga feel panoorin yung segment nila na yan. Medyo kumokorni eh. I-switch to Eat Bulaga especially pag Give Me 5 na. Mas okay kasi yung educational yung segment. Nagiging comedy bar na kasi yung Showtime minsan eh. Hindi na comedy bar ang tawag dyan. Public humiliation na po yan. Diba? Nasobra na po si Manang o Mamang. Parang hindi na tama yung patawa niya, baliktarin na lang kaya yung role. Siya yung binubuga ng tubig sa mukha nung wala pang momog. Tapos ibuga agad sa kanya, ganun style na tignan natin kung matutuwa siya. Tama. Tama yun.
Tapos sinabihan pa niya na tubig kanal nung lumabas. Mineral water daw nung ininom. Sabi ni Araw at Gabay, sa aking pagkakaunawa sa payag na ito, hindi siya nagsorry sa ginawa niya. Totoo yun. Parang normal na kasi sa kanya eh. Normal na sa kanya na manlait ng ibang tao. Ngayon, pag nag-trigger ang mga fans niya, yung mga followers niya sa social media, saka siya magsasalita na para bagang, ay normal lang yan. Magsasalita lang ako ng public apology, tapos na yan. Tingnan mo, yan ang rason, di ba, kung bakit dumami ang nag-unfollow sa kanya sa Facebook main account niya. Ano ba yung issue patungkol doon nung nakaraang issue niya? Kung bakit dumami ang nag-unfollow sa kanya. Hindi ko lang matandaan kung anong issue yun eh. Parang na-content ko na rin yun eh. Parang patungkol yata kay Duterte. Oo yun, tama. Patungkol yan sa dating presidente natin si Rodrigo Duterte na nilait-lait niya na nasa Hague. Diba nagano siya, nag-role-playing siya noon that time. Tapos, jets, ano yun, yung ano, darling pardon, yung gumanon. That way, the jet ski, yung ano, yung nagmura siya, minura niya yun si Digong. Kaya yun ang rason kung bakit dami ring galit sa kanyang mga DDS eh. Kasi nilait-lait niya si Digong that time. Nung nasa Hague. Yung Jet 2 holiday. O yun, Jet 2 holiday. Yun yung issue. Kaya marami nag-unfollow sa kanya eh. Umabot ng 9 million na nag-unfollow sa kanya. Kada minuto may nag-unfollow sa kanya. Dahil sa kademonyoan ng mental disorder na bakla na yan na nagpipiling babae pero may lawit naman. Na sobrang baho ng hininga niyan. Pati tumbong niyan. Kakatuhog ng mga iba't ibang lalaki, mga kaplastik. Ito, dagdag pa ni Araw at Gabay. Nagsosorry siya dahil may mga fans na hindi nagustuhan ang ginawa niyang pagpapatawa. So sinasabi niya sa atin na may taong nagustuhan at natuwa sa ginawa niya kaya hindi niya kailangan mag-sorry sa kanila. Yan po ang pagkakaunawa ko dito. Totoo yun. Kasi may mga some of people na natuwa sa kanya and then the some of people din the other side is not agree to his action. So ibig sabihin lang nun 50-50 ang komento ng tao. Siyempre kakampi siya doon sa natawa yung mga tao. Parang ganun yung effect. Ba't ako kakampi doon sa nambabash sa akin? Di doon tayo sa mga napasaya natin kuno. Diba? Doon tayo sa mga napasaya. Kahit alam niya sa sarili niya na nakasakit siya ng damdamin ng ibang tao. Kung ako kay Joaira, dumistansya na siya dyan. So kung nasa circle ka pa ng Showtime, kasi nga, ano yun, yung Showtime dolls na yan, banda na yan. Pag-aari siya ng ABS-CBN and then lagi siya nag-guesting sa Showtime. Wala kang magagawa, magkikita pa rin kayo ni Bakla. So yan naman talaga eh. Baga hindi talaga siya totally na nagpa-public apology para kay Joaira. Hindi ka dapat sa madlang people humingi ng tawad. Una sa lahat, hindi naman sila nabugaan ng tubig. Diba napakabobo niyan? Naturingan pa man din sa Ateneo nag-aaral. Tapos yung mga galawang pang-squatter. Sabagay, taga-Tondo siya dati. Doon siya lumaki. Natural, yung mga ugali ng mga taga-Tondo, doon niya dinala. Obvious naman. Diba?
So ano ang moral lesson dito mga kaplastic? Ang moral lesson dito, maging sa mga individual tulad natin, mga tao, watch your mouth. Yan lagi ang sinasabi ng ibang tao. Parating magpigil sa mga sasabihin kung meron ka mang sasabing hindi maganda, mas mabuti na lang na sarilinin mo na lang. Kung meron kang biro na hindi dapat i-address sa mga taong sinasubject mo, ay wag mo nang ituloy. Kasi hindi mo alam kung gaano kasakit yung impact na mararamdaman ng isang tao na pinapamukha mo sa kanya na hindi siya espesyal sa buhay na yan. Naintindihan nyo? Eto si Vice Ganda kasi, lumaki sa squatter yan. Siyempre, kung ano yung mga trinato sa kanya ng mga magulang niya, kung paano siya tratuin ng mga kapatid niya, ay ganun din ang pamamaraan niya sa pag-approach ng ibang tao. Gusto niya kasi siya lang ang main character. Ayaw na magpapasapaw. Pansinin mo, lahat ng mga tao, di ba, tinapikan niya ng unan, ayaw niya magpasapaw. Gusto niya siya lang. Mga kaplastik. At kung manlalait ka rin lang, huwag kay Vice pangit. Kundi sa ibang tao na lang. Kasi pag siya ang nilait mo, babawian ka niya ng kababuyan. Hindi ko alam kung bakit tinatangkilik nyo pa yung show na yan. Dapat yan, pinapaban nyo na yan. Wala naman kayo natututunan dyan kundi kalandian eh. And that's the reason why siya ang dahilan kung bakit dumadami ang bakla sa Pilipinas, mga kaplastik. Kasi ini-encourage niya eh. Isa pa, ito. Totoo naman talaga na produkto ng kademonyohan ng mga bakla eh. Ito yung pahayag niya. Maraming hindi naniniwala sa impyerno. Tulad na lang sa sinabi ni Vice, parang isa din siya na hindi naniniwala sa impyerno. Naririnig ko na yan. Sinasabi sa akin ng mga sabi, oy, huwag kang magpabakla. Mga bakla, mapupunta sa impyerno. Oo. Kaya iniisip ko, tagal na nun, 1990s pa yun. 2026 na yun. Kung lahat ng bakla mapupunta sa impyerno, daming bakla sa impyerno. Malamang may misgay ngayon doon. Naisip mo pa yung meron miskay doon? Imagine mo kung lahat ng bakla na sa impyerno, baka si Satanas mismo ang lumaya sa ingay ng bakla. Nagpamisgay, di ba? Nag-make up. Tangin ng comprehension yan. Parang yung pagkakaintindi niya pala pag na-imperno lahat ng mga bakla tomboy ay magkakaroon pa ng patimpalak daw dun sa impyerno. Napaka-dipots talaga. Baka hindi nga kayo magkaroon ng pagkakataong makatayo ng tuwid dun sa impyerno eh. Baka gumapang ka sa sobrang hirap dun. Baka di mo alam kung anong uring parusa ang mangyayari sa inyo dun. Diba? Yung mga pinapakita nyo kasi napaka-demonic nakaka-demonyo naman talaga. Pero yun mo, ini-encourage mo na maging bakla yung mga tao. Tapos magpapalawig kayo ng samahan LGBTQ. Napakapangit naman ang layunin nyo. Pero masaya dun. Oo. Ang nasa isip ni Vice kung ang mga bakla ay lahat mapupunta sa impyerno, marami dang bakla mapupunta sa impyerno. Kasi mga kapatid, ang salitang bakla ay ang kanilang puso ay pusong babae. Nakikipagtalik sa kapwa lalaki, ang nagugustuhan nila ay kapwa kasarian nila. Kaya kapag ang bakla ay hindi tumalikod sa kanyang kasalanan, hindi nagsisi, hindi tinanggap ang Panginoong Hesus, marami talagang bakla sa impyerno.
Kasi ang susi lang talaga na para mabalik tayo sa tunay na identity natin ay ang Panginoong Hesus, ang pagtanggap natin sa Kanya. Para bibigyan tayo ng bagong puso, bagong isip, para mas madali nating sundin ang kautusan ng ating Diyos. Bibigyan tayo ng bagong puso na mapagkumbaba. Kaya ang salitang bakla ay hindi karapat-dapat sa isang lalaki na sumampalataya na sa ating Panginoong Hesus. At isa pa mga kapatid, hindi masaya sa impyerno. Walang Miss Gay doon. Alam mo ba kung ano ang gawin ng Kita mo mga na. tao doon sa impyerno? Mababasa natin dito sa Biblia. Ang sabi dito sa Mateo 13 verse 50, at sila'y ilalagay sa hurno ng apoy, diyan na nga ang pagtatangis at pangangalit ng mga ngipin. Marcos Ayun. Hindi naman nagbabasa ng Biblia yan. Vice pangit na yan dahil demonyo yan eh. Ang alam lang niyan, sumubo. Tsaka ang tipo niya, sumubo ng tubo na galing sa tumbong niya. Para kung ano man yung sumama dun sa tubo, parang peanut butter lang yan. Kakainin niya yun, sisimutin niya yun. Ewan ko kung sila pa rin ni Ion Perez. Ang swerte ni Ion Perez, no? May mapapamana sa kanyang mansyon. Pinagtsatsagaan na lang niya, no? Na-team niya na kinakain din ni Ion Perez yung kay Vice, no? Ini-imagine ko pa lang nakakasuka. 9 verse 48, Duoy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy na hindi napapatay. So ang Ayun. Totoo yun. Nasa Biblia yun. Parang yung katawan mo na yung katawang lupa mo o yung kaluluwa mo, may mga bulate yan na gumagapang para kainin yan. Nang habang buhay. Walang katapusang sakit. Walang katapusang hirap. Walang katapusang pagsusumamo na gusto mo nang magpahinga o makaramdam man lang ng konting ginhawa. 24/7 parusa. Forever. Aside from that, forever kang sinusunog ng apoy. Yan yung description o yung paglalarawan ng Biblia sa impyerno. So yung sinasabi niyang putaragis na Miss Gay, hindi totoo yan. Kasi yung ginasabi niya, pamimiloso po yan kasi nga hindi nagbabasa ng Biblia yung hindot na yan. Ang alam niyang basahin ay magbuklat ng hita ng lalaki niya. Yun lang ang kaya niyang gawin. Diba? Ganun talaga eh. Alam mo mga kaplastik, hindi sa pagmamalinis. Pero dapat kasi ilalagay sa lugar yung biro. At hindi nakakasakit ng mentalidad ng kapwa. Kung magbibiro ka man, wag nang haluin pa ng pisikal na pananakit. Bukod sa lakas mo ng manlait, damdamin mo sinira niya, pati yung pisikal niya. Pero mo kung paano mo itapon yung unang tumalsik si Joaira. Ibig sabihin, may galit ka. Diba? Alam mo mga kaplastik, pumili naman kayo ng mga idolo nyo. Huwag nyong iniidolo yung mga ganyang uring tao. Never kayong mag-iidolo ng mga patapon na artista. At kilalanin ninyo yung mga ugali ng artistang iniidolo nyo. Lagi niyong tatandaan, maraming batang nakakapanood sa ugali niya.
nanonormalize na lang dahil sa kanya. Na ginagaya yung ugali niya. At dumarami ang mga bakla sa Pilipinas dahil sa ugali rin niya. Nakakarinig din ako ng mga kapitbahay na matatabil ng mga salita ng mga bata eh. Hindi na marunong gumalang sa mga nakakatanda. Hindi kagaya nung panahon ng 90s. Nag-aalimano pa mga bata. Gumagalang pa. Bihira na lang ako maka-encounter na may batang bumati sa akin na, "Hello, kamusta po kayo kuya? Okay ka lang ba kuya?" Walang ganun ngayon. Bihira lang. Eto, kanina lang mayroong bumati sa akin paslit na batang maliit, babae. Kahit papano natuwa ako kasi may natitira pang batang babae na magalang. At dahil sa putang inang vice pangit na yan, marami nang na-impluensya ang bata na na-encourage na wag nang gumalang sa mga nakakatanda. Kasi nagiging normal na yung mga ganong behavior kasi nga marami nang gumagawa. Diba? Isipin nyo yun mga kaplastik. Sa bawat pagko-content ng mga vlogger, artista, ng mga toxic actions, isipin nyo, sa bawat gawa nyo ng content ng mga kagaya ng ginagawa ni Vice Pangit, ginagaya rin ng mga bata yan. Iniisip ng bata, ay oo, napakagandang idea to para biruin yung mga kaklase ko. Duduraan ko ng tubig. Tama ba yun? Huwag naman nating gawing kultura ang pagiging toxic. Huwag naman nating ikultura yung pagiging bading. Sobrang vulnerable na ang Pilipinas pagdating sa sandatahang lakas. Tapos pararamihin nyo pa mga bakla sa Pilipinas. Ano na lang mangyayari pag nagkadigmaan na anong papakita nyo? Dildo? Diyos ko naman mga kaplastik. Wala na ngang kwenta ang gobyerno natin, magiging toxic pa ang mainstream media. Ano pa matututunan ng mga bata ngayon? Puro kabaklaan? Diba? O hindi naman, wala naman manonood sa bidyong konto kahit anong mga sinasabi ko dito sa video ko eh. Kasi hindi naman ako ganun kasikat na tao. Pero ang pinupunto ng mga tao, ng mga madlang people nila, na mga bobong naniniwala sa Showtime, at patuloy pa rin na nagpapalo sa kanila, eh sana naman pumukaw sa isipan ninyo kahit konti man lang. Na hindi na nakakatuwa yung ginagawa ng mga host nila dyan. Nagiging normal na lang ba ang panlalait sa panahon ngayon? Hindi na ba tayo marunong gumalang sa kapwa natin? Porket negra lang po. Porket maitim lang yung babae, katakot-takot ng panlalait ng pinagsasasabi mo. Ang masakit pa dun yung nanlait, mas pangit pa sa pangit eh. Na nga masakit eh. Buti sana yun nanlait eh, mas maganda pa kay Jillian Ward eh. So, nakakadismaya eh. Pero yun mo, lalaiting ka na mas pangit pa sa'yo. Ano yan? Insulto? Iniinsulto mo yung pagiging pangit ko? Ganun ba yun? Nakakasakit ng ulo. Hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik,
Kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.